Pinahinto na ng Manila International Airport Authority ang kontrata ng Miascor Ground Handling Corporation. Ito matapos masangkot ang ilang empleyado nito sa nakawan ng mga bagahe ng dalawang OFW sa Clark International Airport. Nakarating ito kay Pangulong Duterte ang naturang reklamo kaya agad niyang pinag-utos ang pagkansela ng kontrata. Inimbestigahan na rin o inimbestigahan umano ng MIAA ang kaso pero iniutos na nila ang non-renewal ng kontrata. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Miascor na handa nilang iapila ang desisyon ng Pangulo lalo't aabot sa 4,000 empleyado ang maapektuhan ng pag-alis sa kanila sa airport. Humingi rin sila ng paumanhin sa nabiktimang OFW. Patuloy po pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ayon sa PHIVOLCS. Bukod sa lava dome, namamaga na rin ngayon ang bulkan. Habang umaaray ngayon ang mga operators ng mga all-terrain vehicles o ATVs dahil sa kanselado ang mga booking papanik ng Mayon. Nagpapatrol, Jose Carretero. Halos buong maghapong hindi nagpakita ang Bulkang Mayon dahil sa makapal na ulap na bumabalot dito. Pero ayon sa PHIVOLCS, hindi ito rason para maging kampante dahil kung ang mga monitoring equipment nila ang titingnan, patuloy pa rin ang pag-aalboroto ng bulkan. Sa pagsukat nila kahapon, may pamamaga sa darisdis ng bulkan na indikasyon ng pag-akyat ng magma. May 5 million cubic meters na ring nailabas na lava ang bulkan mula nang mag-alboroto ito at nasa 3 kilometro na ang lava flow sa Misigali sa Daraga Albay. Sa ngayon, effusion lang. Tahimik na pagputok ng bulkan na ang resulta ay itong pagkakaroon ng mga collapse type na pyroclastic flow na nag-generate ng ash. Pero ayon sa PHIVOLCS, posible rin matuloy pa sa mapaminsalang pagsabog ang bulkan. Para sa 1993 Mayon Volcano Eruption survivor na si Arnulfo, hindi dapat pagkatiwalaan ang bulkan dahil anumang oras, posible itong makapaminsala. Bakas pa sa likod niya ang mga peklat matapos masunog ng pyroclastic flow. Kaya hindi na siya nagtatanim sa paanan ng bulkan. Delikado masyado. Kung mag-i-erupt man siya, wala siyang binibigay na sinyalis man lang, basta bibigla na lang siya. Kaya gaya ng nangyari nga noon sa amin noong 1993, ni isa wala man lang nakahalata na puputok pala yun. Sa katunayan, itinayo ang isang krus bilang pag-alala sa bagsik ng Mayon. Nakasulat dito ang pangalan ng 75 magsasaka na namatay dahil sa Mayon. Mapanganiban pero humahatak ng turista ang pagputok ng bulkan. Ang alima na si Daniel gusto sanang mag-all-terrain vehicle para makalapit sa lava flow pero hindi na siya pinayagan. I would like to go to the viewpoint, to the Green Valley or something, but this is a place where the lava is, you know, so no one let me there. Umaaray na rin ang mga all-terrain vehicle operator dahil bawal muna silang magpa-ATV malapit sa bulkan. Peak season pa naman sana ngayon. Umaasa po sana na marami pong guests na pupunta po dito. Kaya nga, dahil sa Mayon, hindi po na ina-expect na marami po. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Dasal ng lahat, tumigil na ito sa pag-aalboroto. Jose Carretero, ABS-CBN News. Sa Australia po naman, natakot ang nasa 200 pasahero ng Malaysian Airlines matapos na umalog-alog ang kanilang sinasakyang eroplano sa ere. Ayon sa ilang pasahero, hindi pangkaraniwang turbulence ang kanilang naranasan, kundi matinding pagyanig o violent shaking ng eroplano. Biyaheng Kuala Lumpur, Malaysia sana ang flight mula Sydney. Pero dahil sa aberya, napilitang mag-emergency landing ang eroplano sa remote outback Australia. Ligtas naman ang lahat ng pasahero. Masigasig na ikinampanya ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa Iloilo ang federalismo. Ayon po kay Alvarez, federalismo ang susi para mas matutukan ang ekonomiya sa mga probinsya. Kaya nanawagan rin siyang huwag iboto ang mga senador na kontra federalismo. Ayon kay Alvarez, kaya nilang mabuo ang 3/4 vote sa CONAS kahit walang Senado. Tiniyak din ni Alvarez na mabibiyayaan ang mga kakampi sa kanila at makatatanggap ng suporta ang mga sumusuporta sa administrasyon. Siyempre, yung ibang probinsya, ayaw nila makisama. O di zero sa budget. Ayaw ko din. Di ba? Ay, alam nga naman. Kayo, sumama.
Yung leaders nila ayaw sumama. Alam nga naman pantay. Naghain na ng resolusyon sa Senado para sa pagbuo ng Constitutional Convention. Inihain ito ni Senador Bam Aquino bilang pantapat sa resolusyon ni Senador Panfilo Lacson na nagsusulong naman ng hiwalay na Constituent Assembly ng Senado. Patatalsikin din sa Senado ang senador na susuporta sa CONAS version ng Kamara. Matapos ang 2 taon, nakalabas na sa Drug Rehab Center ang aktor na si J.M. De Guzman at handa siyang aminin ang kanyang pinagdaanan. Exclusive nagpapatrol, Corina Sanchez. Ako nga pala si Anthony Lagdameo. Hindi ako manyak at hindi rin ako magnanakaw. Kasikatan ni JM sa pelikula at telebisyon nang biglang nalihis ng landas ang kanyang career. Ano ang nangyari? Bakit bigla kang nawala? I went to rehab to fix some things sa sarili ko. Inamin ni JM nang tinanggal ang karakter niyang ginagampanan sa top-rating teleserye na All of Me, mas lalo siyang na-depress at nawalan na ng gana sa buhay. Ito ang malawak na rehabilitation facility ng Self-Enhancement for Life Foundation sa Talisay, Batangas. Dito na-rehab si JM sa loob ng 2 taon. Is it drugs and alcohol or just drugs? Both. Both. Kumbinsido ka ba na masama ang drugs? Ha? Hindi, gusto ko lang magsigurado. Gusto ko lang siguraduhin. JM, handa ka na bang mangumpisal? Abangan ang mga revelasyon ni JM De Guzman, eksklusibo sa Rated K. At yan ang mga balitang nakalap sa may mas malawak na pagpapatrol. Sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang pag-asa. Tingnan ko yung mukha ni Corina. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!